Tapon ang lahat ng pangarap. Habang nag-aagaw buhay si Marisol sa panganganak, ang kanyang biyenang si Alona ay nagpapakasasa sa karangyaan mula sa perang nakuha sa pagbenta ng kanyang apo. Patay na ang anak at asawa mo, ang mariing kasinungalingan na nagpaguho sa kanyang mundo. Ngunit sa pagdating ng isang tapat na tagapagtanggol, ang dating mahina ay babangon para sa paghihiganti at katarungan. Sino ang magbabayad sa bawat luhang pumatak? Huwag mo nang ipilit na buhay ng batang yan, Marisol. Patay na siya. At ang asawa mong si Danilo, tuluyan na ring nalagutan ng hininga sa kabilang ospital. Wala ka nang babalikan, kaya tanggapin mo na ang malas na dinala mo sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng maliit at madilim na silid sa klinika. Sa gitna ng pangangatal ng kanyang katawan, matapos ang mahabang oras ng panganganak, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marisol. Ang amoy ng gamot at kalawang sa paligid ay naging masangsang, habang ang lamig ng semento ay gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang sumasakit na sinapupunan. Sa kanyang mga nangihinang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na lamping kulay puti. Mayroon itong borda ng maliliit na bituin sa gilid, isang sining na pinagpuyatan niya sa loob ng maraming buwan habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan sa ilalim ng liwanag ng isang upos na kandila. Bawat tahi ay isang panalangin, bawat hibla ng sinulid ay isang pangako ng pagmamahal para sa anak na matagal nilang hinintay ni Danilo. Ngunit sa isang iglap, ang bawat bituin sa lampin ay tila naglaho at naging abo. Nalaglag ang lampin sa maruming sahig nang hindi niya namamalayan. Ang tunog ng tela na humalik sa semento ay tila isang napakalakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Walang boses na lumabas, kundi isang hikbi na pilit na sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang martilyo na dahan-dahang dinudurog ang kanyang pagkatao sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa antok, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinato sa kanya. Ang mga alaala ng masayang tawa ni Danilo at ang pangarap nilang magkasamang bubuo ng pamilya ay tila mga anino na mabilis na lumalayo sa kanya. Nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling mga luha na dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi, isang tahimik na sapa ng pighati sa gitna ng disyerto ng kawalan ng pag-asa. Bakit ang tadhana ay may ganitong uri ng lupit na itatala ang kamatayan sa mismong sandali na dapat ay simula ng bagong buhay? Bumukas ang pinto at pumasok si Alona, ang kanyang biyenan, na ang muka ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi isang uri ng pagkasuklam na tila dumi si Marisol sa kanyang harapan. Marahas na hinawakan ni Alona ang balikat ng manugang, sapat na lakas upang maramdaman ni Marisol ang kuko nito na bumaon sa kanyang balat. Tumayo ka na riyan at huwag kang mag-inarte. Maraming dapat bayaran sa ospital at sa libing. Mula ngayon, ang buhay mo ay pag-aari na ng pamilyang ito hanggang sa mabayaran mo ang bawat sentimong ginastos namin sa kamalasan mo. Ang bulyaw ni Alona na may kasamang malansang amoy ng kapangyarihan. Hindi nakakilos si Marisol. Ang kanyang diwa ay nakatuon lamang sa lamping nasa sahig na ngayon ay nabahiran na ng putik at dugo. Sa kanyang isipan, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw na tila isang sumpa. Paano niya kakayanin ang mabuhay sa isang mundong ninakawan siya ng lahat, habang ang tanging natitira sa kanya ay ang tanikala ng utang na loob sa mga taong tila nagdiriwang sa kanyang pagkawasak? Lumingon si Alona sa nurse na nakatayo sa may pintuan, at sa isang mabilis na palitan ng tingin, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang naganap, isang lihim na nakatago sa likod ng mga matatanda. Habang dahan-dahang ipinipikit ni Marisol ang kanyang mga mata,
Dahil sa labis na panghihina, ang huling imaheng nakita niya ay ang pagkuha ni Alona sa kanyang lampin at ang paghagis nito sa basurahan, na tila ba ang kanyang pag-ibig ay isang basura lamang na dapat itapon at kalimutan. Ang bawat hakbang ni Marisol papasok sa mansyon ng mga Monteclaro ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi dahil sa sugat sa kanyang mga paa, kundi dahil sa bigat ng bawat baitang ng hagdan na kailangan niyang akyatin habang ang kanyang katawan ay wala pa ring sapat na lakas. Ang malaking pintuan na gawa sa nara ay tila isang bibig ng dambuhala na handang lumamon sa kanyang natitirang pagkatao. Huwag kang tumayo, tayo lang dyan, Marisol. Ang daming labada sa likod. Akala mo ba ay reyna ka rito na pagsisilbihan pagkatapos mong dalhan ng kamalasan ang pamilyang ito? Ang boses ni Gina, ang nakababatang kapatid ni Danilo, ay matalas at puno ng pangungutya habang nakaupo ito sa malambot na sofa at nagkukulay ng kanyang mga kuko. Walang naisagot si Marisol. Yumuko lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa makintab na sahig na tila nangungutya rin sa kanyang tinalupang kalagayan. Naglakad siya patungo sa likod bahay kung saan naghihintay ang mga batya at tambak na damit na tila bundok ng kanyang mga kasalanan. Sa bawat kuskus niya sa magaspang na tela, nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang sinapupunan. Ang kirot ng isang katawang kamakailan lang ay nagluwal ng buhay, ngunit ngayon ay pinipilit na kumilos para sa mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa kanyang puso. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi nang bigla niyang maramdaman ang isang kakaibang init at basa sa kanyang dibdib. Huminto siya sa paglalaba at dahan-dahang itinuon ang paningin sa kanyang suot na lumang blusa. Doon, nakita niya ang dalawang bilog na mantsa ng gatas na kusang lumabas mula sa kanyang mga suso. Ang gatas na dapat ay para sa kanyang anak, ang gatas na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang ina na walang sanggol na mayayakap. Ito ang kanyang golden moment ng pighati, isang biolohikal na katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan ni Alona. Ang bawat patak ng gatas na humahalo sa sabon at dumi ng labada ay tila mga luha ng kanyang sariling katawan. Napapikit siya ng mariin, kinakagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng dugo. Pilit na pinipigilan ng isang malakas na hiyaw na nais kumawala sa kanyang dibdib. Nang sumapit ang gabi, ang pagod ni Marisol ay umabot na sa kanyang mga buto. Bago siya pinahintulutang magpahinga sa maliit at madilim na kwarto sa tabi ng kusina, kailangan muna niyang harapin si Alona para sa ritual ng paggalang. Lumapit siya sa kanyang biyenan na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, nagbibilang ng mga perang papel na tila ba walang katapusan ang yaman nito. Dahan-dahang kinuha ni Marisol ang kamay ni Alona upang isagawa ang pagmamano. Ngunit bago pa man dumapo ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo, marahas itong binawi ni Alona. Kinuha ng matanda ang kanyang panyo at pinunasan ang kamay na hinawakan ni Marisol, na tila ba ang manugang ay may nakakahawang sakit. Huwag mo akong mahawakan-hawakan, Marisol. Ang kamay ng isang malas ay hindi nararapat sa aking balat. Magpasalamat ka at pinatitira pa kita rito sa kabila ng pagpatay mo sa aking anak at apo. Ang malamig na sabi ni Alona habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Marisol. Tumalikod si Marisol at naglakad palayo. Dala ang bigat ng kahihiyang yon. Ngunit bago siya pumasok sa kanyang silid, inutusan siya ni Alona na linisin ang library, ang lugar kung saan itinatago ng matanda ang lahat ng mahahalagang dokumento ng pamilya. Habang mabilis na nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng mga libro, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa isang nakasingit na folder sa ilalim ng mesa. Ang papel ay hindi lamang isang simpleng sulat. Ito ay isang resibo ng bank transfer na may petsang tumatapat sa araw ng kanyang panganganak.
Ang halaga ay napakalaki. Isang halagang hindi kayang kitain ng isang karaniwang tao sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa paghinga ni Marisol. Ang pangalan ng nagpadala ng pera ang nagpabaling sa kanyang mundo sa isang direksyong puno ng katanungan at sindak. Isang nagngangalang Brenda ang nagdeposito ng pera sa account ni Alona at sa ilalim ng resibo may nakasulat na maikling nota sa pamamagitan ng pulang tinta. Bayad para sa bago kong buhay. Nanginginig ang mga daliri ni Marisol habang hawak ang papel. Ang tunog ng mga yabag ng paa ni Alona na papalapit sa library ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang itinago ang resibo sa loob ng kanyang damit. Ramdam ang talim ng papel sa kanyang balat na tila isang lihim na lason. Sino si Brenda? At anong uri ng buhay ang binayaran niya ng ganito kalaking halaga sa mismong gabi na nawala ang lahat kay Marisol? Lumipas ang 5 taon na tila isang mahaba at walang katapusang tag-ulan sa buhay ni Marisol. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at puno ng pangarap, ngayon ay magaspang na at puno ng mga kalyong likha ng pagkayod sa ilalim ng init ng araw at lamig ng madaling araw. Ang kanyang mga mata na dati ay kumikinang sa pag-asa tuwing titingin kay Danilo, ngayon ay tila 2 tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Sa gitna ng maalinsangang palengke ng bayan, pasan ni Marisol ang isang mabigat na kahon ng mga isda. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng hapdi sa kanyang likuran, ngunit wala siyang karapatang dumaing. Sa kabilang dulo ng pwesto, nakatayo si Alona. Suot ang kanyang mamahaling bestido at payong habang masusing binabantayan ang bawat galaw ng kanyang manugang na tila isang bilanggo. Nang ilapag ni Marisol ang kahon, isang matalim na piraso ng yelo ang humiwa sa kanyang palad. Hindi siya sumigaw. Tiningnan lamang niya ang pulang likidong dahan-dahang humahalo sa maruming tubig sa sahig. Sa gitna ng ingay ng mga mamimili at tinderong nagtatawaran, isang boses ang biglang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na nagmula sa isang nakaraang tila kinalimutan na ng panahon. Marisol? Ikaw ba talaga yan? Napatingala si Marisol. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking may maayos na tindig. Suot ang isang malinis na barong at may dalang leather na bag. Si Gabriel, ang kababata niya sa probinsya, ang matalinong batang nangakong magiging abogado upang protektahan ang mga naaapi. Ngunit ang Gabriel na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang batang kalaro niya sa Pampang. Siya ay isa ng ganap na Attorney Gabriel, ang tinitingalang tagapagtanggol sa kanilang lalawigan. Sandaling tumigil ang mundo para kay Marisol. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan habang tinitingnan ang kanyang sariling mga paa na balot ng putik at ang kanyang damit na amoy lansa. Sinubukan niyang itago ang kanyang sugatan ng kamay sa likod ng kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Gabriel ang tindi ng pagbabagong idinulot ng 5 taon ng paghihirap. Attorney Gabriel, ang tanging naisagot ni Marisol. Ang boses niya ay halos isang bulong lamang na natabunan ng ingay ng palengke. Anong nangyari sa iyo, Marisol? Sabi ni Alona sa akin noong huli kaming nag-usap, maayos ang kalagayan mo pagkatapos mawala ni na Danilo. Ngunit bakit tila ikaw ay pinapabayaan? Ang pag-aalala sa mga mata ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Dito naganap ang golden moment ng kanilang muling pagkikita. Hindi pinansin ni Gabriel ang dumi sa paligid. Inilabas niya ang kanyang maputi at mabangong panyo. Dahan-dahang kinuha ang sugatang kamay ni Marisol at marahang itinala ang panyo sa kanyang sugat. Ang bawat pagdampi ng malambot na tela sa magaspang na balat ni Marisol ay tila isang pagkilala sa lahat ng kanyang tinitiis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol na siya ay tao pa rin, na mayroon pa palang nagmamalasakit sa kanya sa mundong ito. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, Attorney Gabriel, baka makita ako ni Nanay Alona. Ang mabilis na sabi ni Marisol habang binabawi ang kanyang kamay.
Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang anino ni Alona na papalapit mula sa malayo. Marisol, makinig ka. Meron akong mga impormasyong natuklasan tungkol sa sunog sa klinika 5 taon na ang nakararaan. May mga ulat na hindi nagtutugma. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, hanapin mo ako sa aking opisina sa bayan. Ang mabilis na bulong ni Gabriel bago siya pilit na tinalikuran ni Marisol. Ang mga salitang sunog sa klinika ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Marisol. Sa loob ng 5 taon, ang tanging alam niya ay namatay ang kanyang anak dahil sa panghihina. Ngunit bakit ngayon lamang nabanggit ang tungkol sa isang sunog? Pag-uwi sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding tensyon. Nakatayo si Alona sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi pa man nakakapasok si Marisol, ay marahas na siyang hinawakan ni Alona sa buhok at kinaladkad papasok sa dilim ng library. Akala mo ba ay hindi ko nakita ang pakikipag-usap mo sa abogadong yon? Marisol, tandaan mo ang posisyon mo sa bahay na ito. Utang mo sa akin ang buhay mo dahil pinatira kita rito nang walang bayad. Kung muli kitang makikitang lumalapit kay Gabriel, sisiguraduhin kong pati ang libingan ng anak mo ay mawawala sa mundong ito. Ang banta ni Alona habang idinidiin ang mukha ni Marisol sa malamig na lamesa. Habang nakasubsob ang mukha sa lamesa, ramdam ni Marisol ang amoy ng pabango ni Gabriel sa panyong itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Isang lihim na pag-asa ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Bakit takot na takot si Alona na makausap niya si Gabriel? At anong katotohanan ang nakatago sa abo ng klinikang yon na pilit ibinabaon ni Alona sa limot? Kung alam ko lang na ang bawat butil ng pawis ko sa paggawa ng pulseras na yon ay mauuwi sa mga kamay ng isang estranghero, baka hindi ko na hinayaang dumaloy ang pag-asa sa aking mga ugat sa loob ng 5 taon. Malamig ang simoy ng hangin sa madaling araw ng simbang gabi. Ang amoy ng nagsisimulang malutong bibingka at puto-bumbong ay humahalo sa usok ng mga kandila sa labas ng simbahan. Ngunit para kay Marisol, ang bawat hakbang patungo sa bahay dalanginan ay tila isang penitensya. Nakasunod siya kay Alona na parang isang anino, bit-bit ang mamahaling abaniko at Biblia ng matanda, habang ang kanyang sariling mga paa ay nanginginig sa lamig at pagod. Ginamit ni Alona ang bawat pagkakataon upang ipakita sa buong bayan ang kanyang kabutihang loob. Sa harap ng altar, nagdadasal siya ng taimtim, ngunit sa bawat bulong ng kanyang mga dasal ay may kasamang matatalim na sulyap kay Marisol upang siguraduhing hindi ito lumalayo sa kanyang paningin. Matapos ang misa, habang ang mga tao ay nagsisiksikan palabas, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng simbahan. Bumaba ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at sutla, si Brenda. Ngunit hindi ang ginto sa leeg ni Brenda ang kumuha sa atensyon ni Marisol. Ang kanyang paningin ay tila napako sa isang batang lalaki na may suot na puting barong na hawak-hawak ni Brenda sa kamay. Ang bata ay mukhang anghel. Ngunit may isang bagay sa kanyang pulso na nagpatigil sa pintig ng puso ni Marisol. Isang pulseras na gawa sa maliliit na kabibe na may kakaibang pagkakatali at isang maliit na buhol na siya mismo ang gumawa. Naalala ni Marisol ang bawat gabing ginugol niya sa pampang bago siya nanganak. Pinipili ang pinakamakinis na kabibe para sa kanyang magiging anak. Ang pulseras na yon ay may nakatagong borda ng letrang M at D sa loob ng isang maliit na tela na nakadikit sa lock nito. Ito ang golden moment na yumanig sa kanyang mundo. Ang bata ay tumingin sa kanya at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngumiti ang bata. Isang nangiting napakapamilyar. Isang nangiting tila nagmula sa kanyang sariling kaluluwa. Naramdaman ni Marisol ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang ugnayan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, kundi ng dugo lamang. Anak?
Ang mahinang bulong ni Marisol. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang patungo sa bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig na nais abutin ng maliit na pulso. Ngunit bago pa man niya madampian ang bata, marahas siyang itinulak ng isa sa mga bodyguard ni Brenda. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa semento ay hindi narinig ng karamihan dahil sa ingay ng mga kampana. Ngunit para kay Marisol, ang bawat gasgas sa kanyang siko ay tila wala kumpara sa sakit ng pagkakalayo sa batang yon. Sino ang hampas lupang ito? At bakit niya hinahawakan ang anak ko? Ang nandidiring tanong ni Brenda habang hinihila ang bata palayo. Mabilis na lumapit si Alona at humingi ng paumanhin habang pasimple niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa braso ni Marisol upang patayuin ito. Pasensya na kayo, Madam Brenda. Ang katulong ko ay medyo wala sa sarili nitong mga huling araw. Marisol, umalis na tayo. Sa loob ng sasakyan pauwi, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang bagyo. Hindi na napigilan ni Marisol ang kanyang sarili. Ang imahe ng pulseras ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Nanay Alona, ang nanginginig na simula ni Marisol, bakit nasa batang yun ang pulseras na ginawa ko para sa anak ko? Ang pulseras na sinabi ninyong ibinaon ninyo kasama ng sanggol sa sementeryo. Ang tanong na yon ay tila isang mitya na sumabog sa loob ng sasakyan. Biglang itinigil ng driver ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Hindi nagsalita si Alona, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging banal patungo sa pagiging isang demonyo. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Ang ulo ni Marisol ay tumama sa bintana at naramdaman niya ang pait ng dugo sa kanyang bibig. Huwag mo akong tatanungin ng mga bagay na wala kang karapatang malaman, Marisol. Ang bulyaw ni Alona, ang kanyang boses ay parang galing sa hukay. Ang anak mo ay patay na. Ang nakita mo ay isang hamak na pulseras na marami sa palengke. Kung itutuloy mo ang kahibangan mong iyan, hindi lang sampal ang matatanggap mo. Sisiguraduhin kong ang susunod mong makikita ay ang impyerno. Habang nakasandal sa malamig na salamin ng bintana, tinitingnan ni Marisol ang kanyang sariling refleksyon na puno ng pasa. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bagong apoy na nag-aapoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya naniniwala. Ang pulseras na yon ay hindi nabibili sa palengke. Ang nangiting iyon ay hindi galing sa isang estranghero. Bakit nasa kay Brenda ang kanyang anak? At gaano kalalim ang utang na loob na sinasabi ni Alona kung ang kabayaran pala nito ay ang sarili niyang dugo at laman. Ang bawat pirasong papel na ito ay isang piraso ng iyong dinurog na buhay, Marisol. Habang ikaw ay nagkandara pa sa pagtatrabaho bilang alila, ang biyenan mo ay nagpapakasasa sa perang nakuha niya mula sa kamatayan ng asawa mo. Isang kamatayang siya mismo ang gumawa sa pamamagitan ng panulat at tinta. Ang mga salita ni Gabriel ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa puso ni Marisol. Nakatayo sila sa loob ng isang lumang kapilya sa dulo ng bayan kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na kandila at ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa mga bitak ng bintana. Ang amoy ng alikabok at tuyong insenso sa paligid ay nagpabigat sa bawat hiningang kinukuha ni Marisol. Lihim siyang tumakas mula sa mansyon habang mahimbing ang tulog ni Alona. Dala ang takot na bawat kaluskos ng tuyong dahon sa labas ay boses ng kanyang biyenan na humahabol sa kanya. Ngunit ang takot na yon ay napalitan ng isang uri ng matinding panginginig nang ilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa ibabaw ng luma at maalikabok na upuan ng simbahan. "Look at this, Marisol," ang mahinahong sabi ni Gabriel, bagamat bakas sa kanyang boses ang matinding galit. Ito ang opisyal na record mula sa kumpanya ng seguro. Naglabas sila ng 5 milyong piso para sa insurance ni Danilo Monteclaro 3 buwan matapos ang aksidente. At sino ang nakatanggap? Ang nanay niya, si Alona.
Dahan-dahang kinuha ni Marisol ang mga dokumento. Ang kanyang mga daliri, na puno ng peklat mula sa paglalaba at paglilinis, ay nanginginig ng husto na tila ba ang mga papel ay gawa sa nagbabagang bakal. Nakita niya ang pangalan ni Danilo. Nakita niya ang halagang tila isang panaginip para sa isang katulad niyang nagtitiis sa barya-baryang allowance na ibinibigay ni Alona. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang ipakita ni Gabriel ang sertipiko ng kamatayan ni Danilo. Tingnan mo ang pirma ng doktor na ito, Marisol. Si Dr. Valdez. Ayon sa aking investigasyon, ang doktor na ito ay biglang nag-resign at nawala sa bansa 1 linggo matapos ilabas ang dokumentong ito. At ang mas malala, ang petsa ng pagpirma niya rito ay noong panahong si Danilo ay itinakbo pa lamang sa Maynila para sa operasyon. Ibig sabihin, idineklara na siyang patay ni Alona habang lumalaban pa siya para sa kanyang buhay. Ito ang golden moment ng kanilang paghaharap. Hindi na napigilan ni Marisol ang kanyang paghikbi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at muntik na siyang bumagsak sa sahig kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Gabriel. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang nanginginig na mga kamay, isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Sa gitna ng kadiliman ng kapilya, ang init ng kamay ni Gabriel, ang tanging bagay na nagpapaalala kay Marisol na buhay pa siya. Hayop sila, Gabriel. Paano nila nagawa ito? Ang bulyaw ni Marisol sa pagitan ng kanyang mga luha. Ang boses niya ay puno ng puot na 5 taong nakakulong sa kanyang dibdib. Ginamit nila ang dugo ni Danilo para payamanin ang kanilang mga sarili, habang ako ay ginawa nilang aso sa sarili kong tahanan. Hindi lang yon, Marisol. Ang pagpapatuloy ni Gabriel habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Kung pineke nila ang kamatayan ni Danilo para sa pera, malaki ang posibilidad na buhay ang asawa mo noong panahong iyon at ang batang nakita mo sa simbang gabi. Ang pulseras na yon ay hindi nagkataon lamang. Lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking negosyo ni Alona at Brenda. Napatitig si Marisol sa krus sa dulo ng kapilya. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo at ang larawang nabubuo ay tila isang impyernong nilikha ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Ang pag-asang buhay si Danilo ay tila isang mitya na muling nag-apoy, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot sa kapangyarihan ng kanyang mga kaaway. Sino ang taong patuloy na nagpapadala ng malalaking halaga ng pera sa nawawalang doktor? At kung buhay si Danilo, nasaan siya sa loob ng 5 taon? Biglang tumigil ang paghinga ni Marisol nang marinig ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan sa labas ng kapilya. Ang tunog ay hindi nagmumula sa hangin. Ito ay mabigat at may layunin. Isang anino ang dahan-dahang sumilip sa bintana. Isang pamilyar na bulto na tila kanina pa nakikinig sa kanilang bawat salita. Gabriel, may tao sa labas. Ang nanginginig na bulong ni Marisol habang mahigpit na kumakapit sa baro ng abogado. Saan ka nanggaling, Marisol? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang pagkawala mo sa gitna ng gabi? O baka naman nakahanap ka na ng bagong kakamutan ng kati mo habang hindi pa natutuyo ang luha mo para sa luwad na pinaglubugan ng anak mo? Ang tinig ni Alona ay bumasag sa katahimikan ng madilim na sala. Tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong upuang nara. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino, habang ang kabilang bahagi ay nasasalamin ang malamig na liwanag ng buwan. Ang bawat salita niya ay puno ng pangungutya, isang matalim na pag-atake na naglalayong basagin ang anumang natitirang dangal ni Marisol. Napatigil si Marisol sa may pintuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang hawla ng bakal. Nararamdaman pa rin niya ang lamig ng dokumentong nakatago sa kanyang suot, ang papel na nagpapatunay sa kasamaan ng babaeng nasa harap niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi yumuko si Marisol.
Tiningnan niya ng diretso ang kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi natuyo, kundi nag-aalab sa isang bagong uri ng apoy. Naglakad-lakad lang po ako, nanay. Hindi ako makatulog dahil sa mga alaala ng gabing nawala sa akin ang lahat. Ang sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim na hindi dati naririnig ni Alona. Tumayo si Alona. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig ay parang mabibigat na yabag ng isang nagbabadyang panganib. Lumapit siya kay Marisol. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa manugang. Huwag mo akong gamitan ng mga ganyang drama, Marisol. Tandaan mo kung sino ang nagpulot sa'yo sa putikan. Kung hindi dahil sa akin, baka naging pataba ka na rin sa lupa tulad ng asawa mo. Ako ang nagbigay sa iyo ng bubong, ng pagkain, at ng proteksyon sa kabila ng pagiging malas mo. Ang pagpapatuloy ni Alona, ang kanyang mga kamay, ay dahan-dahang humawak sa mukha ni Marisol. Isang haplos na tila laso ng isang ahas. Dito naganap ang golden moment ng kanilang hidwaan. Sa halip na tanggapin ang haplos na yon bilang tanda ng pagmamahal, marahang iniwas ni Marisol ang kanyang mukha. Ang pagkilos na yon ay maliit lamang, ngunit ito ay isang napakalakas na deklarasyon ng kalayaan. Nakita ni Marisol ang panlalaki ng mga mata ni Alona sa gulat at galit. Ang maskara ng pagiging banal ng matanda ay panandaliang nahulog na nagpakita ng tunay na hitsura ng isang mapanirang nilalang. Nanay, bakit tila takot na takot kayo kapag naaalala ko ang nakaraan? Meron po ba kayong itinatago na hindi ko dapat malaman? Ang mapanghas na tanong ni Marisol, ang bawat salita ay tila isang balisong na itinusok sa konsensya ng matanda. Hindi nakasagot agad si Alona. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Bigla siyang humalakhak, isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng madilim na pahiwatig. Itinatago. Ang tanging itinatago ko rito ay ang labis na pasensya para sa isang tulad mong walang utang na loob. Marisol, baka nakakalimutan mong hawak ko ang bawat galaw mo. Isang tawag ko lang sa mga pulis. Maaari kitang ipakulong sa kasong pagnanakaw ng mga alahas ko na matagal ko nang pinaghihinalaang kinukuha mo. Ang banta ni Alona ay hindi lamang pananakot. Ito ay isang paalala ng kanyang kapangyarihan sa bayang ito. Alam ni Marisol na kayang gawin ni Alona ang lahat upang protektahan ang kanyang mga lihim, kahit ang mabulok siya sa loob ng rehas. Mabilis na tumalikod si Alona upang pumasok sa kanyang silid, ngunit sa kanyang pagmamadali, may isang bagay na nalaglag mula sa kanyang bitbit na pitaka. Isang sobre na may kakaibang selyo, isang selyong nagmula sa bansang Singapore. Hindi ito napansin ni Alona, ngunit para kay Marisol, ang sobreng iyon ay tila isang huling piraso ng puzzle na kailangan niyang makuha. Bago pa man makahakbang si Marisol upang kunin ang sobre, muling lumingon si Alona. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na ngiti. At isa pa, Marisol, huwag mong isiping ililigtas ka ng abogadong yon. Si Gabriel ay isang langaw lamang na madali kong mapipit-pit. Kung ayaw mong matulad siya sa asawa mo, manatili ka sa kung saan ka nararapat, sa ilalim ng aking mga paa. Habang ang tunog ng pagsara ng pinto ni Alona ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, naiwang nakatayo si Marisol sa gitna ng sala. Ang dilim ay tila naging mas makapal, ngunit sa loob ng kanyang palad ay mahigpit niyang hinahawakan ang panyong ibinigay ni Gabriel. Ano ang nilalaman ng sulat na galing sa Singapore? At gaano katotoo ang banta ni Alona na may kinalaman siya sa aksidenteng nangyari kay Danilo? Ang bawat katotohanang natutuklasan ko ay tila isang malalim na hukay na walang hangganan ng dilim. Hindi ko akalaing ang isang ina ay kayang ituring na kalakal ang kanyang sariling dugo at laman para lamang sa pansariling luho at maling dangal. Habang ang gabi ay unti-unting nilalamon ng ingay ng lungsod ng Maynila,
Nakaupo si Gabriel sa isang maliit at tago na karinderya sa gilid ng kalsada. Ang usok ng kanyang kape ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi, habang sa kanyang harapan ay nakaupa ang isang babaeng tila balot ng takot, si Aling Marta, ang dating katulong sa mansyon ni Brenda. Dito naganap ang golden moment ng kanyang imbestigasyon. Inilabas ni Gabriel ang isang lumang larawan ni Marisol noong bago ito manganak. Pagkakita pa lamang ni Marta sa larawan, nanginig ang kanyang mga kamay at mabilis niyang inilayo ang kanyang paningin. Ang kanyang pagkabalisa ay tila isang kumpirmasyon na matagal nang hinahanap ni Gabriel. Ate, ayaw ko po sanang madamay, pero hindi ko na makayanan ang bigat sa aking kalooban. Ang pabulong na simula ni Marta, habang ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang liwanag ng poste. Walang naging anak si Madam Brenda, kahit kailan ay hindi lumaki ang kanyang tiyan. Ngunit isang madaling araw, 5 taon na ang nakalilipas, may dinalang sanggol sa bahay. Sabi nila ay galing sa isang malayong kamag-anak, pero ang sanggol ay may suot na pulseras na gawa sa kabibe. Isang bagay na hindi kailanman bibilhin ng isang mayamang tulad ni Madam. Naramdaman ni Gabriel ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Marta ay tila isang huling piraso ng puzzle na dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang ilapag ni Gabriel ang mga dokumentong nakuha niya mula sa isang lihim na source sa bangko. Sa ilalim ng malabong ilaw, sinuri ni Gabriel ang isang consultancy agreement sa pagitan ng kumpanya ni Brenda at ng isang dummy account na pag-aari ni Alona. Ang halagang nakasaad ay katumbas ng lahat ng utang ni Alona sa isang ilegal na kasino sa Maynila. Hindi ito isang kontrata ng trabaho. Ito ay isang resibo ng bentahan, isang buhay na ipinagpalit sa mga baraha at chips ng sugal. Ginamit niya ang kanyang apo para bayaran ang kanyang pagkatalo. Ang mariing bulong ni Gabriel, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit habang tinititigan ang larawan ng bata na nakita niya sa file ni Brenda. Nakita niya ang mga mata ng bata, ang mga mata ni Marisol na puno ng lungkot at kawalang malay. Ang pagkakahawig ay napakalinaw na tila ba ang bata ay isang maliit na refleksyon ng kanyang kaibigan. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, may napansin si Gabriel sa likod ng nasabing kasunduan. May isang sulat kamay na nakatago sa gilid, isang pangalan ng isang pribadong ospital sa Singapore. Mount Elizabeth Orchard, patient is a 04-D. Bakit ang dokumento ng bentahan ng bata ay may kinalaman sa isang ospital sa ibang bansa? At ano ang kaugnayan nito sa sinasabing pagkamatay ni Danilo? Biglang naramdaman ni Gabriel ang isang kakaibang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya. Ang katahimikan ng eskinita ay bumasag sa kanyang konsentrasyon. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa semento ay tila papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang anino ng isang lalaking naka-jacket ay dahan-dahang humaba sa pader ng karinderya. Mabilis na itinago ni Gabriel ang mga dokumento sa kanyang bag. Tumayo siya upang umalis, ngunit bago pa siya makalabas sa eskinita, isang lalaki ang humarang sa kanyang daan. Ang mukha ng lalaki ay nakatago sa dilim, ngunit ang malamig na tinig nito ay naghatid ng matinding pangamba. Ati, huwag ka nang maghukay ng mga bagay na matagal na nating ibinaon. Ang kuryosidad ay nakamamatay, lalo na kung ang kinakalaban mo ay mga taong may hawak sa leeg ng batas sa bayang ito. Bumalik ka na sa probinsya habang maayos pa ang iyong hininga. Ang lalaki ay dahan-dahang lumakad palayo, ngunit ang banta nito ay naiwan sa hangin tila isang lason. Naiwang nakatayo si Gabriel sa ilalim ng malamig na patak ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag na naglalaman ng katotohanang ikinabubuhay at ikinamamatay ni Marisol. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, tila isang paalala na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa batas,
kundi tungkol sa kaligtasan ng bawat taong sangkot. Hindi lahat ng inilibing ay tuluyan ng pumanaw at hindi lahat ng humihinga ay masasabing tunay na nabubuhay. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ni Gabriel habang tinititigan niya ang mga dokumentong galing sa Singapore na dinala ng isang courier sa kanyang opisina. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, ang mga titik sa papel ay tila mga anino na unti-unting nabubuo upang maging isang mukha. Ang mukha ni Danilo Monteclaro. Sa loob ng 5 taon, naniwala ang buong bayan na ang asawa ni Marisol ay naging abo na sa isang aksidente. Ngunit ayon sa record ng Mount Elizabeth Orchard, ang pasyenteng nagngangalang Daniel Monte ay dinala roon sa isang pribadong air ambulance 5 taon na ang nakararaan. Nagising siya mula sa isang mahabang koma, 3 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sentimong ginastos sa kanyang rehabilitasyon ay nanggaling sa account ni Alona Monteclaro, ang perang galing sa seguro at sa pagbebenta sa sarili niyang apo. Dito naganap ang pinakamasakit na bahagi ng pagkakatuklas ni Gabriel. May nakalakip na ulat mula sa isang nurse sa Singapore. Ang pasyente ay patuloy na binibisita ng kanyang ina na siyang nagpapakita ng mga pekeng larawan ng kanyang asawa na may kasamang ibang lalaki. Sinabihan si Danilo na iniwan siya ni Marisol matapos mamatay ng kanilang anak at tinangay nito ang lahat ng perang natira sa kanila. Ang pagmamahal ni Danilo ay ginawang puot at ang kanyang pagnanais na mabuhay ay ginamit ni Alona upang maging sandata laban sa sarili niyang asawa. Diyos ko, Marisol. Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Buhay siya, pero ang puso niya ay nilason na ng sarili niyang ina. Mabilis na gumawa ng paraan si Gabriel upang makipagkita kay Marisol nang hindi nalalaman ni Alona. Sa likod ng isang lumang bodega sa gilid ng palengke, sa gitna ng amoy ng tuyong dayami at alikabok, iniabot ni Gabriel ang balita. Nang marinig ni Marisol ang pangalang Danilo at ang salitang buhay, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napasandal siya sa magaspang na dingding ng bodega. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang hawak ang kopya ng larawan ni Danilo na kuha sa Singapore. Mas maputla ito, may mga peklat sa mukha, ngunit ang mga mata ay nananatiling ang mga matang minahal niya. Buhay siya, Gabriel? Buhay ang asawa ko? Ang tanong ni Marisol, ang boses niya ay basag na basag sa pagitan ng tawa at hikbi. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa larawan. Tila sinusubukang hugasan ang 5 taon ng pangungulila at sipayo. Ito ang kanyang golden moment ng muling pagkabuhay ng pag-asa. Marahan niyang hinaplos ang kanyang kanang kamay, patungo sa kanyang lumang singsing sa kasal na lihim niyang itinago sa loob ng 5 taon sa ilalim ng sahig ng kanyang silid. Ang lamig ng metal ay tila naging mainit sa kanyang balat, isang paalala ng pangakong hanggang sa kamatayan, na ngayon ay tila binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero Marisol, makinig ka. Ang mariing babala ni Gabriel. Pabalik na siya ng Pilipinas, ngunit mag-ingat ka. Ang Danilo na babalik ay hindi na ang Danilong kilala mo. Ang puso niya ay puno ng galit sa iyo dahil sa mga kwento ni Alona. Akala niya ay pinagtaksilan mo siya. Ang saya sa mga mata ni Marisol ay napalitan ng isang malalim na pangamba. Paano mo haharapin ang taong mahal mo kung ang tanging alam niya tungkol sa iyo ay ang mga kasinungalingang itinanim ng isang demonyo? Kinagabihan, habang nakahiga sa kanyang manipis na banig, hindi mapakali si Marisol. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay tila yabag ng kanyang asawa. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng mansyon, ang biglang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng lamesa sa kusina ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga daliri ni Marisol habang pinipindot ang sagot. Inilapit niya ang telepono sa kanyang tainga, ngunit walang nagsasalita sa kabilang linya.
Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ang kanyang narinig. Isang paghingang napakapamilyar na tila amoy ng ulan at sariwang lupa. Marisol, ang boses na yon, ang boses na narinig niya sa kanyang mga panaginip sa loob ng halos 2,000 gabi. Ito ay malamig, matigas, at puno ng isang uri ng sakit na tila nagmumula sa kabilang mundo. Danilo, ang halos hindi lumabas na tinig ni Marisol, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila sasabog na ang kanyang dibdib. Huwag mong bigkasin ang pangalan ko na tila ba wala kang kasalanan. Ang malamig na tugon ng lalaki sa kabilang linya. Nandito na ako at sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat sandali ng paghihirap ko habang ikaw ay nagsasaya sa piling ng iba. Bago pa man makapagsalita si Marisol, namatay na ang linya. Ang tanging natira ay ang tunog ng katahimikan at ang mabilis na pagpatak ng kanyang sariling mga luha sa madilim na silid. Bakit ang muling pagkakataong ito ay tila isang bagong sumpa? At paano niya ipapaliwanag ang katotohanan kung ang asawa niya mismo ang naging pinakamalaki niyang kaaway? Akala mo ba ay madadaan mo ako sa pag-iyak na yan? Nakita ko na ang tunay mong mukha, Marisol. Ang mukha ng isang babaeng kayang ipagpalit ang kanyang asawa at anak para sa sariling kaligayahan. Ang tinig ni Danilo ay tila isang hagupit ng latigo na tumama sa gitna ng dibdib ni Marisol. Nakatayo sila sa gitna ng maingay at maputik na palengke ng bayan, kung saan ang amoy ng lansa at nabubulok na gulay ay sumasakal sa hangin. Sa paligid nila, ang mga tao ay nagsimulang tumigil sa kanilang pamimili. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad sa nagaganap na eksena. Dito naganap ang pinakamasakit na kabalintunaan sa buhay ni Marisol. Habang siya ay kasalukuyang nagbubuhat ng isang mabigat na basket ng mga tirang isda para sa negosyo ni Alona, isang gawaing tinitiis niya upang mapanatili ang dangal ng pamilya ng kanyang asawa. Ang asawa mismo na kanyang pinag-aalayan ng sakripisyo ang siyang humaharap sa kanya nang may matinding pagkamuhi. Ang dumi sa kanyang muka at ang pawis sa kanyang balat ay tila naging mga ebidensya ng kanyang pagiging hampas lupa sa paningin ng lalaking minahal niya. Sa likod ni Danilo, nakatayo si Alona na tila isang reynang nagwagi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa balikat ng kanyang anak, isang pagkilos na tila nagsasabing hawak niya ang puso at isipan nito. Ang nangiting nakapaskil sa labi ni Alona ay puno ng tagumpay habang tinitingnan ang nanliliit na si Marisol. Danilo, mahal ko, hindi totoo ang iniisip mo. 5 taon akong naghintay. 5 taon akong naniwalang wala ka na, pero nanatili ako rito. Ang boses ni Marisol ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong abutin ang laylayan ng baro ni Danilo. Ngunit ang lalaki ay mabilis na umurong na. Tila ba si Marisol ay isang maduming basahan? Nagsinungaling ka ba pati sa sarili mo, Marisol? Ang mariing tanong ni Danilo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init at lambing. Ngayon ay tila 2 piraso ng yelo na walang balak matunaw. Sinabi ni nanay ang lahat, kung paano mo nilustay ang pera habang ako ay nag-aagaw buhay, kung paano mo pinabayaan ang anak natin hanggang sa mamatay siya dahil mas inuuna mo ang pakikipagtagpo sa ibang lalaki. Ito ang golden moment ng kanilang masakit na pagkikita. Sa harap ng maraming tao, kinuha ni Danilo ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang dakok ng barya at marahas itong ibinato sa paanan ni Marisol. Ang mga barya ay humalik sa putikan, lumubog sa maruming tubig ng palengke na lumikha ng isang tunog ng kawalan ng respeto. Iyan ang nararapat sa'yo, ang bayad sa bawat sandali na inaksaya ko sa pag-iisip na ikaw ay tapat. Ang malamig na sabi ni Danilo. Naramdaman ni Marisol ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong abo, at ang bawat hininga niya ay parang hinihiwa ng kutsilyo.
Tinitigan niya ang mga barya sa putikan. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Danilo. Sa gitna ng galit ng asawa, nakita niya ang isang bahid ng sakit. Isang sakit na itinanim ng isang demonyo sa anyo ng isang ina. Nais sumigaw ni Marisol. Nais niyang isumbat ang lahat ng pasakit na dinanas niya sa kamay ni Alona habang wala si Danilo. Ngunit ang kanyang pagkatao ay tila pira-pirasong salamin na nadurog sa semento. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang balikat ay bagsak, habang ang mga luha niya ay dahan-dahang humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Umalis na tayo, Danilo. Huwag na nating sayangin ang oras sa babaeng ito. Ang malambing ngunit nakakalason na yaya ni Alona. Habang tumatalikod si Danilo, isang katanungan ang biglang kumawala sa kanyang mga labi na nagpatigil sa paghinga ni Alona. Nanay, bago tayo umuwi, gusto kong makita ang libingan ng anak ko. Saan niyo siya inilibing? Nakita ni Marisol ang panandaliang pagkaputla ni Alona. Ang matanda ay tila nabitawan ng kanyang abaniko at mabilis itong umiwas ng tingin. Danilo, wag na ngayon. Masyadong masakit ang balikan ng lugar na yon. Bukas na lang natin asikasuhin ang lahat. Ang nauutal na sagot ni Alona. Habang mabilis na hinihila ang kanyang anak palayo sa palengke, naiwang nakaluhod si Marisol sa gitna ng maputik na kalsada, pinupulot ang mga barya ng walang kibo. Ang bawat barya ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na dangal. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano mo lalabanan ang isang kasinungalingang naging katotohanan na para sa taong pinakamamahal mo? Kailan magiging sapat ang sakripisyo upang linisin ang pangalang pinutikan ng sariling pamilya? Tumingin ka sa mga mata ko, Danilo. Huwag kang titingin sa galit na itinanim ng nanay mo, kundi sa katotohanang 5 taon kong pilit na ibinabaon para lang hindi ako tuluyang mamatay sa pait ng buhay. Ang tinig ni Marisol ay hindi na nanginginig. Sa loob ng marangyang silid ng hotel, kung saan pansamantalang nanunuluyan si Danilo, ang presensya ni Marisol ay tila isang malakas na bagyong pumasok sa isang tahimik na dalampasigan. Habang si Danilo ay nakatayo sa harap ng bintana, suot ang mamahaling damit na binili ng perang galing sa sariling dugo ni Marisol, ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nagiging mas mabigat. Dito naganap ang unang seryosong paghaharap ng 2 pusong pinaghiwalay ng lason ng kasinungalingan. Sa tulong ni Gabriel, nagtagumpay si Marisol na makalusot sa mga tauhan ni Alona. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagtataksil ng sariling ina ni Danilo. Lahat ng sinabi niya sa iyo, lahat ng larawang ipinakita niya habang ikaw ay nasa Singapore, lahat iyon ay gawa-gawa. Ang mariing sabi ni Marisol habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Idineklara kanyang patay para makuha ang 5 milyong piso mula sa insurance. At ang perang iyon, Danilo, iyon ang ginamit niya para ipagamot ka habang ako ay pinaniniwala niyang naging abo ka na kasama ng anak natin. Kinuha ni Danilo ang mga dokumento ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niya ang sariling sertipiko ng kamatayan na may pirma ni Dr. Valdez. Nakita niya ang petsa. Ang petsang yon ay noong gabi pa lamang ng kanyang operasyon. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang sampal na gumigising sa kanyang natutulog na kaisipan. Ito ang golden moment ng kanilang paghaharap. Sa halip na sumigaw, dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang mga manggas. Ipinakita niya kay Danilo ang kanyang mga braso na puno ng mga pasa, ang kanyang mga palad na magaspang, at may mga peklat mula sa mainit na tubig at matatalim na isda. Ipinakita niya ang bawat sugat na nakuha niya sa loob ng 5 taon ng pagkaalipin sa ilalim ng utos ni Alona. Ito ba ang hitsura ng isang babaeng naglustay ng pera mo, Danilo? Ang tanong ni Marisol. Ang boses niya ay puno ng pigil na emosyon.
Ito ba ang hitsura ng isang asawang nagpakasaya sa piling ng ibang lalaki? Ang bawat sugat na ito ay patunay na nanatili ako sa bahay ninyo dahil akala ko ay iyon na lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang utang na loob sa paglilibing sa inyo ng anak ko. Napatitig si Danilo sa mga kamay ni Marisol. Ang matigas na pader sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang bawat alaala ng kanilang nakaraan, ang mga pangako ng katapatan, ang init ng kanilang pagmamahalan ay tila muling nagbabalik, lumalaban sa mga lason na itinanim ni Alona sa loob ng 5 taon. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi na dahan-dahang gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Marisol, bakit hindi ka gumawa ng paraan? Bakit hinayaan mong mangyari ito? Ang pabulong na tanong ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at sakit. Dahil naniwala ako sa isang demonyo, Danilo. Dahil akala ko ay wala na akong kakampi sa mundong ito. Ang sagot ni Marisol habang hinahawakan ang siko ng asawa. Pero ngayon, nandito si Gabriel. At higit sa lahat, nakita ko ang anak natin. Buhay ang anak natin, Danilo. At ang nanay mo, siya ang may alam kung nasaan siya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay bumasag nang marinig nila ang tunog ng mabilis na pagbukas ng elevator sa tapat ng kanilang pinto. Ang boses ni Alona ay umalingaw-ngaw sa koridor. Nag-uutos sa mga bodyguard na buksan ang silid dahil alam niyang may pumasok na hindi imbitado. Buksan niyo ang pintong iyan, Marisol. Alam kong nahanap mo ang paraan para malapitan ng anak ko. Huwag kang magkakamaling hawakan siya ng marumi mong kamay. Ang bulyaw ni Alona mula sa labas. Napatitig si Danilo sa pintuan pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang takot sa mga mata ni Marisol ay sapat na upang malaman ni Danilo ang katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya lumapit sa pinto upang pagbuksan ang kanyang ina. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Marisol at iginiya ito sa balkonahe ng silid. Magtago ka muna, Marisol. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nahahayaang saktan kanya muli. Ang bulong ni Danilo, isang pangako na tila nagbigay ng bagong buhay sa naghihingalong puso ni Marisol. Sino ang nagbigay kay Danilo ng mga pekeng larawan ni Marisol na may kasamang ibang lalaki habang siya ay nasa Singapore? At ano ang gagawin ni Alona kapag nalaman niyang ang kanyang sariling anak ay nagsisimula na ring magduda sa kanyang mga salita? Ang tunog ng susi na pumipihitit sa pinto ay tila isang hatol na nagbabadyang magbago sa tadhana ng lahat. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat, ngunit ang sugat sa tiwala ang pinakamahirap gamutin. Sa bawat patak ng luha ni Danilo na bumagsak sa magaspang na palad ni Marisol, tila unti-unting nahuhugasan ang 5 taon ng puot na itinanim ng isang maling katotohanan. Sa loob ng isang ligtas na bahay na inihanda ni Gabriel, malayo sa mapanuring mga mata ni Alona, naganap ang isang tagpong puno ng pagsisisi. Nakaluhod si Danilo sa harap ni Marisol. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi ng paghingi ng tawad. Ang dating matigas na pananalita ay napalitan ng mga bulong ng pagsisamo. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang mga kamay ng asawang labis niyang minaliit. Patawad, Marisol. Patawad dahil mas pinili kong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso ko. Patawad dahil hinayaan kitang mag-isa sa impyernong nilikha ng sarili kong ina. Ang pabulong na sabi ni Danilo. Ang kanyang boses ay basag na basag. Hinaplos ni Marisol ang buhok ng asawa. Bagamat sariwa pa ang sakit ng kanyang mga narinig sa palengke, ang pagmamahal na itinago niya sa loob ng 5 taon ay mas nanaig. Pinatawad niya si Danilo, hindi dahil madali itong gawin, kundi dahil alam niyang kapwa sila biktima ng isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang mapagmahal na magulang. Dito sila bumuo ng isang lihim na alyansa. Sa payo ni Gabriel, kailangang magkunwari ni Danilo na naniniwala pa rin siya kay Alona. Kailangan niyang ituloy ang papel ng isang galit
at naghihiganting asawa upang hindi makaramdam ng panganib ang matanda. Ito ang tanging paraan upang malaman nila kung nasaan ang kanilang anak at kung paano ito mababawi mula kay Brenda nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng bata. Isang hapon, lihim na nagtungo ang mag-asawa sa isang parke sa lungsod kung saan madalas dalhin ni Brenda ang bata. Mula sa malayo, sa loob ng sasakyan ni Gabriel, pinanood nila ang batang si Nathan. Nakita ni Danilo ang sarili niyang mga mata sa bata, ang paraan ng pagtakbo nito, at ang maliit na pulseras ng kabibe na suot pa rin nito sa pulso. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo sa puso ni Danilo, isang paalala ng 5 taon na ninakaw sa kanya bilang ama. Ito ang golden moment ng kanilang bagong ugnayan. Pagbalik nila sa mansyon, sa hapagkainan, kung saan kasalo nila ang isang kampanteng si Alona, kailangang maging maingat ng dalawa. Habang si Alona ay abala sa pagyayabang tungkol sa kanyang mga bagong alahas, dahan-dahang inabot ni Danilo ang kamay ni Marisol sa ilalim ng mesa. Inisin niya ito ng mahigpit. Isang tahimik na pangako, isang senyales ng pagkakaisa sa gitna ng kaaway. Naramdaman ni Marisol ang init na yon, isang lakas na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya nag-iisa sa laban. Danilo, hiho, ang masayang tawag ni Alona, hindi napapansin ang nagaganap sa ilalim ng mesa. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Madam Brenda. Iniimbitahan tayo sa darating na barangay fiesta sa susunod na linggo. Mayroon daw siyang espesyal na anunsyong gagawin at gusto niyang nandoon tayo bilang kanyang mga malalapit na kaibigan. Nagkatinginan sina Danilo at Marisol sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Alam nila na ang imbitasyong ito ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ang sandaling hinihintay nila. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pangamba. Pupunta tayo, nanay. Gusto ko ring makita kung anong klaseng espesyal na anunsyo ang gagawin ng isang tulad ni Madam Brenda. Ang sagot ni Danilo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Ngunit bago pa man matapos ang hapunan, isang katulong ang lumapit kay Alona at bumulong. Nakita ni Marisol ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Brenda, ang kaba at ang mabilis na paglingon sa kanila. Paano nalaman ni Brenda ang tungkol sa lihim na pagkikita ni Danilo at Marisol kung ang bawat galaw nila ay binalot ng matinding pag-iingat? Mayroon pa bang isang traidor sa loob ng kanilang maliit na alyansa? Ang imbitasyong may gintong laso na nakapatong sa mesa ay tila isang bibig ng bitag na dahan-dahang sumasara. Ang katarungan ay parang isang bagyong tahimik na namumuo sa gitna ng dagat, habang ang mga nagkasala ay masayang sumasayaw sa ilalim ng araw. Hindi nila alam na ang bawat hampas ng alon ay palapit na ng palapit upang anurin ang kanilang mga dumi. Sa loob ng isang madilim at masikip na silid sa isang malayong lalawigan, hinarap ni Gabriel ang taong matagal nang nagtatago sa anino ng takot, si Dr. Valdez. Ang doktor na dati ay kagalang-galang, ngayon ay tila isang tuyong dahon na nanginginig sa bawat bugso ng hangin. Sa harap ng kamera na hawak ni Gabriel, sa wakas ay bumuka ang mga labi ni Valdez upang ilabas ang katotohanang 5 taon niyang ibinaon kapalit ng salapi. Pinilit ako ni Alona Monteclaro, ang paos na pag-amin ng doktor, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Sinabi niya na patay na ang kanyang anak, kaya wala nang saysay kung ideklara man nating patay ang sanggol upang makuha ang insurance. Hindi ko alam na ibebenta pala niya ang bata. Patawarin nawa ako ng Diyos. Ang video na yon ay tila isang gintong susi na hawak ngayon ni Gabriel. Ipinakita niya ito kina Marisol at Danilo sa loob ng kanilang lihim na tagpuan. Nanginginig ang panga ni Danilo sa galit, habang si Marisol ay napahawak sa kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng bawat salita ng doktor. Ito na ang huling piraso ng katibayan na kailangan nila upang pabagsakin ang kaharian ng dumi ni Alona. Samantala,
Sa mansyon ng mga Monteclaro, ang kapaligiran ay puno ng kagalakan, ngunit isang kagalakang nakabatay sa kasinungalingan. Abala si Alona sa pagpili ng kanyang isusuot para sa barangay fiesta. Siya ang pararangalan bilang pinakamatulunging mamamayan ng taon. Isang miyamyang titulo para sa isang babaeng nagnakaw ng kinabukasan ng sarili niyang apo. Marisol, dalhan mo ako ng tsaa rito sa silid ko. Ang sigaw ni Alona, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Dito naganap ang golden moment ng kanilang huling pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Pumasok si Marisol sa silid, bitbit ang tsaa at ang paboritong kakanin ni Alona. Habang dahan-dahang inilalapag ni Marisol ang tray, pinagmasdan niya ang likod ng kanyang biyenan na abala sa pagtingin sa salamin. Sa loob ng 5 taon, ang bultong iyon ni Alona ang pinagmumulan ng kanyang matinding takot. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang matanda, wala na siyang nararamdamang takot. Tanging matinding awa at puot na hinaluan ng determinasyon. Inayos ni Marisol ang kwelyo ng damit ni Alona, isang pagkilos na tila pag-aalaga ng isang tapat na manugang, ngunit sa kanyang isipan, sinasabi niya, ito na ang huling pagkakataon na pagsisilbihan kita dahil bukas ang buong bayan na ang maghahatol sa'yo. Mabuti naman at natututo ka na muling sumunod, Marisol, ang nakangiting sabi ni Alona habang nakatingin sa refleksyon ng manugang sa salamin. Pagkatapos ng fiesta, baka payagan na kitang magpahinga ng kaunti. Salamat po, nanay. Asahan ninyong bukas ay magiging isang araw na hindi ninyo malilimutan. Ang makahulugang sagot ni Marisol bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, may isang bagay na bumabagabag kay Gabriel. Natuklasan niya sa kanyang huling pagsusuri sa bank records na si Brenda ay naglipat ng napakalaking halaga ng pera sa isang hindi kilalang account sa gabi bago ang fiesta. Hindi ito account ni Alona. Ito ay isang account na tila nakalaan para sa isang mabilis na pagtakas. Balak ba ni Brenda na itakas ang bata bago pa man magsimula ang programa? Kinagabihan, habang ang lahat ay abala sa huling paghahanda, dumaan si Marisol sa kusina upang kumuha ng tubig para kay Danilo. Napatigil siya nang makita ang anino ni Gina, ang kapatid ni Danilo, na nakatayo sa tabi ng pitsal ng tubig na nakalaan para sa kanyang asawa. May hawak si Gina na isang maliit na bote at sa isang mabilis na pagkilos, nakita ni Marisol ang pagpatak ng isang malinaw na likido sa loob ng baso ni Danilo. Ang mukha ni Gina ay puno ng nerbiyos, ngunit may kasamang matinding inggit. Anong uri ng gamot ang ibinuhos ni Gina sa inumin ni Danilo? Ito ba ay upang pigilan si Danilo sa pagsasalita bukas? O may mas madilim pang balak ang pamilyang Monteclaro upang tuluyang patahimikin ang sino mang magtatangkang sumira sa kanilang dangal? Ang pagpatak ng likido sa baso ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali bago ang ganap na pagsabog ng katotohanan. Walang pag-aatubiling humakbang si Marisol papasok sa kusina. Bago pa man makuha ni Gina ang atensyon ng sinuman, sinadya ni Marisol na tabigin ang basong may lason. Ang pagkalaglag ng baso at ang tuluyang pagkalat ng tubig sa makintab na sahig ay nagdulot ng matinding gulat kay Gina. Sa halip na magalit, itinago ni Gina ang bote sa kanyang bulsa at mabilis na lumabas ng kusina nang walang salita, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Lihim na nakahinga ng maluwag si Marisol. Isa pang panganib ang kanyang naiwasan, ngunit alam niyang ang bukas ay magdadala ng mas malaking unos. Kinagabihan, ang buong mansyon ng mga Monteclaro ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Gabi ito, bago ang malaking araw ng fiesta. Para kay Alona, ito ay gabi ng paghahanda para sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngunit para kay Marisol, ito ang huling gabi ng kanyang pagiging alipin. Naglakad si Marisol patungo sa maluwang na sala
kung saan nakaupo si Alona sa kanyang marangyang upuang nara. Nakapatong sa kandungan ng matanda ang isang mahabang kwintas na perlas, habang ang kanyang mukha ay may nakapaskil ng ngiti ng kayabangan. Huminga ng malalim si Marisol, kinipkip ang lahat ng natitirang tapang at lumapit sa kanyang biyenan upang isagawa ang ritual na 5 taon niyang ginagawa ng may halong pighati at takot. Dito naganap ang golden moment ng gabi. Dahan-dahang kinuha ni Marisol ang kamay ni Alona para sa huling pagmamano. Habang idinidikit niya ang likod ng palad ng matanda sa kanyang noo, naramdaman ni Marisol ang labis na lamig nito. Isang lamig na hindi nagmumula sa temperatura ng silid, kundi sa isang pusong matagal nang namatay sa awa at pagmamahal. Ito ang kamay na nagbenta sa kanyang anak, ang kamay na nagtago ng katotohanan, at ang kamay na sumampal sa kanya ng paulit-ulit. Ngunit sa pagkakatong ito, wala nang luhang pumatak mula sa mga mata ni Marisol. Salamat sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin sa loob ng 5 taon nan. Ang mahina, ngunit buong-buong sabi ni Marisol pagkatapos ng pagmamano. Bukas, matatapos na ang lahat. Inisip ni Alona na ang mga salitang yon ay tanda ng tuluyang pagsuko ng kanyang manugang. Tumawa ang matanda, isang halakhak na puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Mabuti naman at naiintindihan mo na ang lugar mo, Marisol. Bukas, makikita ng buong bayan kung gaano ako kabuti at ikaw ay mananatili sa anino ng aking tagumpay. Magpahinga ka na dahil marami ka pang hugasin bukas. Tumalikod si Marisol at naglakad palayo. Dala ang isang malamig na kapayapaan sa kanyang dibdib. Habang pabalik siya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng isang maikling mensahe mula kay Gabriel. May mga maleta na inilalagay sa likod ng sasakyan ni Brenda ngayong gabi. Tila nagbabalak ang mayamang negosyante na lisanin ng bansa, kasama ang bata, bago pa man matapos ang parangal bukas. Ang bawat segundo ngayon ay mahalaga. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa kanyang silid, napatigil si Marisol nang marinig niya ang boses ni Alona mula sa siwang ng pinto ng library. Ang tono ng matanda ay hindi na masaya, kundi puno ng madilim na utos na nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. Wala akong pakialam kung paano ninyo gagawin. Siguraduhin ninyong hindi makakarating ang abogadong si Gabriel sa fiesta bukas. Ayaw kong may sumira sa araw ko. Tapusin ninyo siya ngayong gabi bago pa sumikat ang araw. Ang mundo ni Marisol ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang taong nag-iisa nilang pag-asa, ang kaibigang nag-alay ng buhay para tulungan sila, ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang mabilis at malakas na pintig ng kanyang puso habang nakasandal sa malamig na pinto ng library ay tila sumasabay sa pag-ubos ng oras sa orasan ng tadhana. Ang sikat ng araw sa araw ng barangay fiesta ay tila nagbabadya ng isang nag-iinit na paghuhukom. Ang buong plaza ay napuno ng makukulay na banderitas, masasarap na pagkain, at masisayang awitin na nagtatago sa madilim na katotohanan ng bayang iyon. Libo-libong tao ang nagtipon upang saksihan ang pagpaparangal sa mga natatanging mamamayan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Alona, suot ang isang marangyang Filipiniana na pinalamutian ng mga perlas. Ang kanyang nangiti ay abot hanggang tainga habang kinukuha ang plake mula sa alkalde para sa parangal bilang pinakamatulunging mamamayan ng taon. Sa kabilang gilid ng VIP section, nakaupo si Brenda. Suot ang kanyang malalaking salamin. Mahigpit na hawak ang kamay ng maliit na si Nathan. Lihim siyang nag-aabang ng pagkakataon upang makaalis dahil nakahanda na ang kanyang mga sasakyan patungong airport. Ngunit bago pa man makapagbigay ng kanyang mapagkunwaring talumpati si Alona, namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang malaking LED screen sa likuran na dapat sana ay magpapakita ng mukha ni Alona ay biglang nagbago. Sa halip lumitaw ang malinaw na mukha ni Dr. Valdez. Ang paos at nanginginig na boses ng doktor ay umalingaw-ngaw sa buong plaza.
Ikinukumpisa lang bawat detalye ng pekeng sertipiko ng kamatayan at ang pagbebenta ng sanggol kapalit ng pagbabayad sa utang sa kasino ng matanda. Ang dating masayang ingay ng mga tao ay napalitan ng mga bulungan na mabilis na naging mga sigaw ng pagkadismaya at galit. Ang mga matang dati ay humahanga kay Alona ay ngayon puno ng pandidiri. Ito ang kinatatakutang hiya na higit pa sa kamatayan para sa isang tulad niyang nabubuhay sa imahe. Hindi totoo ito. Paninira lamang ito sa aking pamilya. Patayin niyo ang screen na iyan. Ang pilit na sigaw ni Alona, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kaba at galit habang pilit na inaabot ang mga kable. Mula sa likuran ng karamihan, nahati ang mga tao. Lumabas si Gabriel, may bakas ng dugo at pasa sa gilid ng kanyang noo. Patunay na nalampasan niya ang pagtatangkang pagpatay ng mga tauhan ni Alona kagabi. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Danilo, buhay, matipuno, at ang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot laban sa sariling ina. Ngunit ang pinakamalakas na dagok ay nagmula sa gilid ng entablado. Umakyat si Marisol, hindi na bilang isang alipin na nakayuko, kundi bilang isang inang handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang mikropono. Huwag na kayong magpalinlang sa babaeng yan. 5 taon niya akong ginawang aso sa sarili kong bahay bilang bayad sa pekeng utang na loob. Ibinenta niya ang sarili niyang apo sa babaeng nakaupo sa harap ninyo, kay Brenda, para lamang ipambayad sa sugal. At idineklara niyang patay ang sarili niyang anak para makakuha ng 5 milyong piso sa insurance. Ang boses ni Marisol ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay boses ng katarungan na matagal nang pinatahimik. Nakita ni Brenda na wala na siyang kawala. Pilit niyang hinila ang batang si Nathan upang tumakas, ngunit bago pa siya makahakbang palabas ng tolda, hinarang siya ng mga unipormadong pulis na maagang inabisuhan ni Gabriel. Napalibutan si Brenda at sa kanyang pagkakagulat, nabitawan niya ang kamay ng bata. Dito naganap ang golden moment ng araw na yon. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas ni Marisol ang pulseras na gawa sa kabibe. Itinaas niya ito at tinawag ang bata. Tumingin si Nathan kay Marisol. Naalala niya ang mukha nito mula sa labas ng simbahan. Naalala niya ang malambot nitong tinig. Tila may isang hindi nakikitang sinulid na humila sa puso ng bata. Tumakbo si Nathan palayo kay Brenda. Inakyat ang maliit na hagdan at yumakap sa mga binti ni Marisol. Ang luha ni Marisol ay bumagsak sa buhok ng kanyang anak. Isang yakap na 5 taong naantala, ngunit kailanman ay hindi nakalimutan. Paano nakaligtas si Gabriel sa mga armadong lalaki kagabi? Sino ang tumulong sa kanya sa huling sandali? Ngunit ang tagumpay ay sandali lamang. Sa sobrang desperasyon at pagkasira ng kanyang isipan dahil sa pampublikong kahihiyan, nawala sa sarili si Alona. Kinuha niya ang matulis at basag na bahagi ng kanyang tropeyo mula sa sahig. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinila niya ang bata mula sa pagkakayakap ni Marisol at idinikit ang matalim na dulo ng tropeyo malapit sa leeg ni Nathan. Ang hiyaw ng mga tao na yumanig sa buong plaza ay nagpabingi sa kapaligiran, habang ang buhay ng inosenteng bata ay muling nalagay sa mga kamay ng isang demonyo. Ang paghinga ng libu-libong tao sa plaza ay tila sabay-sabay na napigil. Sa ibabaw ng entablado kung saan dapat sana ay ipagdiriwang ang pagkabanal ni Alona, ngayon ay nakatayo ang isang inang tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Ang matalim na dulo ng basag na tropeyo ay kumikinang sa ilalim ng araw, nakatutok sa leeg ng inosenteng si Nathan habang nanginginig ang mga kamay ng matanda. Dahan-dahang humakbang si Danilo patungo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang malalim at nakadudurog na awa para sa babaeng nagluwal sa kanya. Kung gusto mong ibuhos ang galit mo sa sarili mong dugo, nanay, ako na lang ang harapin mo, mariing sabi ni Danilo.
Mabigat ang bawat salitang binitawan niya habang dahan-dahan niyang itinuro ang sariling dibdib. Matagal mo na akong winasak noong inilayo mo sa akin. Ang mag-ina ko, 5 taon na ang nakalipas. Huwag mo nang dagdagan ng bigat ng mga kasalanang habang buhay mong dadalhin. Ang mga salitang iyon ay tila naging isang malakas na hangin na bumasag sa matigas na pader ng pag-iisip ni Alona. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang luhang matagal niyang pinigil ay nagsimulang tumulo. Hinuhugasan ang kanyang makapal na makeup. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang kanyang pangarap na tingalain at sambahin ng lahat ay nauwi sa isang pampublikong pagkasira. Nanghina ang kanyang mga daliri at ang matalim na piraso ng tropeo ay kusang bumagsak mula sa kanyang kamay, tumama sa sahig ng entablado bilang hudyat ng tuluyang pagwawakas ng kanyang kaharian. Mabilis na umatras ang bata at walang pag-aalinlangang sinalo ni Marisol si Nathan. Niyakap niya ito nang napakahigpit na tila natatakot siyang tangayin muli ito ng hangin. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa leeg ng bata. Inaamoy ang bawat hibla ng buhok nito habang ang kanyang mga luha ay walang patid sa pag-agos. Ito ang golden moment ng kanilang pag-iisa. Ang maliliit na kamay ni Nathan ay dahan-dahang umangat at marahang dumampi sa basang pisngi ni Marisol. Tiningnan ng bata ang mga mata ng kanyang ina at sa isang tinig na naglalaman ng labis na inosensya at pagmamahal, sinabi nito, "Huwag ka nang umiyak, nanay." Ang mga salitang iyon ay nagpabagsak sa natitirang bigat sa puso ni Marisol. Yumakap din si Danilo sa kanila. Binabalot ang mag-ina sa kanyang malalapad na bisig. Sa gitna ng entablado, sa harap ng buong bayan, nabuo muli ang isang pamilyang pilit na winasak ng kasakiman. Ang mga tao sa plaza ay nagpalakpakan. Marami sa kanila ang nagpupunas ng sarili nilang mga luha dahil sa nasaksihang tagumpay ng katarungan. Mabilis na umakyat ang mga awtoridad. Ang malamig na bakal ng posas ay iginapos sa mga pulso ni Alona. Mga pulsong dati ay sanay lamang sa bigat ng mamahaling ginto at perlas. Sa kabilang dako, nakita ni Marisol si Gina na nakatayo sa gilid ng entablado. Ang maldita niyang hipag ay walang magawa, kundi umiyak at takpan ng mukha sa labis na kahihiyan habang pinapanood ang kanilang ina na inilalabas sa plaza na parang isang pangkaraniwang kriminal. Kasunod si Brenda na hindi na rin nakatakas sa batas. Mula sa itaas ng entablado, ibinaling ni Marisol ang kanyang paningin sa ibaba, sa labas ng karamihan. Nakita niya si Gabriel, ang kaibigang nagbuwis ng buhay para sa kanya, ay nakatayo roon. May pasa sa mukha ngunit may isang napakagandang ngiti ng tagumpay at pamamaalam. Marahang tumango si Marisol. Isang tahimik ngunit malalim na pagpapasalamat para sa lalaking naging tulay upang mahanap niya ang kanyang liwanag. Ngunit bago pa tuluyang maisakay si Alona sa sasakyan ng mga pulis, huminto ang matanda at lumingon kina Marisol at Danilo na nakatayo sa di kalayuan. Isang huling pagkakataon, binigkas ni Alona ang mga salitang sapat lamang para marinig ng dalawa. Akala niyo ba ay natapos na ang kasinungalingan sa pamilyang ito? Hindi niyo pa alam kung kaninong dugo ang dumadaloy sa mga ugat mo, Danilo? At kung sino talaga ang may utos na patayin ang tatay mo bago ka pa ipinanganak. Ang nangiti sa labi ni Danilo ay biglang napawi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ng kanyang ina na ngayon ay inipit na papasok sa sasakyan ng mga pulis. Mayroon pa bang natitirang lihim na nakabaon sa madilim na nakaraan ng mga Monteclaro? Ang pag-ikot ng pulang ilaw ng mga sasakyan ng awtoridad at ang palayong alingawngaw ng kanilang mga sirena ay sumabay sa unti-unting paglubog ng araw, nag-iwan ng isang malamig na katanungan sa gitna ng nagdiriwang na bayan. 3 buwan matapos ang umagang bumago sa kanilang buhay, ang hangin sa bayan ay naging mas magaan. Tila ba tuluyan ng nahugasan ng ulan ang mga kasinungalingang matagal na nakabaon sa lupa. Sa loob ng isang malamig at madilim na silid sa kulungan ng kabisera, nakaupo si Alona. Wala na ang mga palamuting ginto sa kanyang leeg.
Ang natira lamang ay ang bigat ng kanyang mga kasalanan na tila gumuhit bilang malalalim na kulubot sa kanyang mukha. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin, nakaupo si Marisol. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata, kundi isang tahimik na kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Tungkol sa huling lihim na ibinunyag ni Alona, bago ito sumakay ng police car, pinili ni na Danilo at Marisol na wag nang buksan ang sugat ng nakaraan. Napagtanto ni Danilo na anuman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, hindi na ito mahalaga. Ang kanyang pamilya ay ang mga taong nasa harapan niya ngayon. Hindi na nila hahayaang maging sandata pa ng matanda ang nakaraan upang sirain ang kanilang kinabukasan. Hindi ako nandito para kutsain kayo, nanay. Ang malumanay na simula ni Marisol, ang kanyang tinig ay tumagos sa maliit na butas ng salamin. Nandito ako para sabihing pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang katarungan ay nakamit na at ang galit ay wala ng puwang sa bagong buhay na bubuin namin. Hindi nakasagot si Alona. Tanging ang pagtulo ng kanyang mga luha at ang marahang pagyuko ng kanyang ulo ang naging tugon, isang tahimik na pagtanggap sa pagkatalo ng kanyang pansariling kaharian. Tumayo si Marisol at naglakad palabas ng kulungan. Iniiwan ang anino ng nakaraan upang salubungin ang liwanag ng araw. Malayo sa ingay ng lungsod, sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa tabing dagat, nahanap ng mag-asawa ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang ritmong dala ng alon na dahan-dahang humahalik sa dalampasigan ang pumalit sa mga sigaw at banta na dating bumabalot sa kanilang buhay. Ang sariwang hangin na may dalang amoy ng asin ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng kanilang kaluluwa. Ito ang golden moment ng kanilang bagong simula. Sa gilid ng dalampasigan, habang pinapanood ang nagkukulay kahel na langit sa paglubog ng araw, nakaupo ang maliit na si Nathan. Masaya nitong pinagsusunod-sunod ang maliliit at makikinis na kabibe. Ginagawang isang bagong pulseras habang itinuturo ni Marisol kung paano gumawa ng tamang buhol. Mula sa likuran, lumapit si Danilo at marahang niyakap ang kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Marisol. Inaamoy ang halimuyak ng buhok nito na matagal niyang nangulila. Pinisil ni Marisol ang kamay ni Danilo na nakapulupot sa kanyang baywang, isang tahimik na pagpapadama ng wagas na pag-ibig, tiwala at kapanatagan. Wala nang mga salitang kailangang bigkasin. Ang init ng kanilang mga katawan at ang malalalim na hininga sa ilalim ng papalubog na araw ay sapat na upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang pag-ibig na tapat ay hindi kailanman sumusuko, gaano man kakapal ang dumi ng kasinungalingan na ibinato rito. Napatunayan nila na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa takot, ni hindi nakakadena sa pekeng utang na loob na ginagamit upang sakalin ang dangal ng isang tao. Ang pamilya ay binubuo ng katotohanan, ng pag-unawa, at ng isang pagmamahal na handang mamatay at muling mabuhay para sa kapakanan ng bawat isa. Habang ang araw ay tuluyan ng nagpaalam sa abot-tanaw at ang mga unang bituin ay nagsimulang kuminang, ngumiti si Marisol. Tapos na ang mahabang gabi at sa wakas, dumating na ang inaasam nilang umaga.